Stress and grief, my soul was wrong and found relief, and of escape that tempter snare, my diary turns the hour of prayer. Sweet hour of prayer, sweet hour of prayer, the joys I feel, the bliss I share, of those whose hands His Spirit firm, with strong desires for Thy return. In such I hasten to the place where God, my Savior, shows His face, and gladly take my station there, and wait for Thee, sweet hour of prayer. Sweet hour of prayer, sweet hour of prayer, that we shall not invitation bear to Him whose truth and faithfulness engage the waiting soul to bless, and since He makes me see His face, believe His word and trust His grace, I cast on Him my every day, and wait for His sweet hour of prayer. Magandang gabi sa ating lahat, mga kapatid. Anong lihim ng tunay na tagumpay? Ano ang lihim ng tunay na tagumpay? Ang sagot po ay pagtitiis. Pagtitiis. Sapagkat ang pagtitiis, ito po'y bahagi sa buhay ng isang Kristiyano. Basahin natin 2 Timothy chapter 2 verse 12. 2 Timothy chapter 2 verse 12. Ganito ang sabi. Kung tayo'y magtiis, tayo'y maghahari rin na kasama niya. Kung tayo'y magkaila sa Kanya, siya rin ay magkakaila sa atin. So ang pagtitiis para kay Kristo ay hindi kabiguan. Kung tayo nagtitiis alang-alang kay Kristo, kundi ito'y paghahanda para sa paghahari din natin. So ang tunay na tagumpay ay dumadaan sa mga pagdurusa, sa mga paghihirap at pagtitiis. Kaya ito po ang ating paksa ngayong gabi, magtiis upang maghari. Magtiis upang maghari. Tayo manalangin. Panginoon, tunay ng pagtitiis ay dapat naming ipamuhay, lalo na sa aming panahon ngayon, na kung saan halos lahat ng tao, maging kaming inyong mga tao, ay salat sa mga bagay. Kulang, hindi sapat. Mayroon pong mga problema, may mga kabigatan na tila nakikita namin walang katapusan. Ngunit salamat po sapagkat isa sa mga bunga ng Espiritu ay ang pagtitiis. Tulungan niyo kami, Ama, na maunawaan namin ang pagtitiis na ito upang ito'y aming ipamuhay, hindi lamang sinasambit sa aming buhay, aming mga labi, kundi nakikita sa aming pong buhay. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.
May isang bata na masunurin sa kanyang nanay. At ang hangarin ng kanyang nanay ay turuan sila o mag-aral siya ng piano. At dahil masunurin itong batang ito, sinunod niya ang kanyang nanay. Nag-aral siya ng piano araw-araw, tuwing hapon. Bagamat ang kanyang mga kaibigan ay nag-iingay, naghalakhakan sa labas, naglalaro. Ngunit hindi niya pinansin ito, kundi nakatuon siya sa pagsunod sa kanyang nanay na mag-aral ng piano. At dumating ng araw na siya magtatanghal na. At nung siya magtanghal, napahanga ang maraming tao. Natuwa dahil napakahusay ang batang ito mag-piano sa isang pyesa. Ito'y bunga ng mahabang taon niyang pagsunod sa kanyang nanay at bunga ng kanyang pagtitiis sa pag-aaral ng piano habang tinitiis niyang hindi makapaglaro kasama ang kanyang mga kaibigan. Ganyan din ang tunay na Kristiyano. Ang pagdurusa ngayon ay daan tungo sa kaluwalhatian sa unahan. Ngayong gabi, tignan natin ang tatlong totoong mukha ng pagtitiis ayon dito sa teksto na ating binasa. At nawa, madala natin ito pagkatapos po ng pangaral natin ay hindi lamang natin napakinggan kundi ipamuhay natin sapagkat hindi mawala sa atin ang mga tiisin sa buhay. Una, ang pagtitiis ay bahagi ng buhay Kristiyano. Ang pagtitiis ay bahagi ng buhay Kristiyano. Ganito ang pagkakasabi sa ating teksto. Kung tayo'y magtitiis. Yung salitang kung, hindi ibig sabihin kung mangyari. May pangyayaring magtitiis ka. Kundi sa tuwing tayo may problema at tayo'y magtitiis, yun po yung kahulugan dyan. Kung tayo'y magtitiis. So hindi ito sorpresa, mga kapatid. Kundi ito'y tanda ng tunay na pananampalataya. Ang pagtitiis. Hindi porke Kristiyano ka na, ligtas ka na, ay hindi ka daranas ng anumang pagdurusa. Lahat tayo may pagdurusa, mayroong mga pagsubok sa buhay. Ang kailangan dito ay pagtitiis. Ang pagtitiis ay bahagi ng buhay Kristiyano upang mahubog tayo sa kabanalan. Kung ating babasahin, balikan natin ang James 1, verse 2 to 4, pagdating sa problema, ang sabi rito ni James, yamang inyong nalalaman ng pagsubok sa inyong pananampalataya ay nagbubunga ng pagtitiis. Tanggapin natin ang pagsubok ng may kagalakan sapagkat ito'y nagbubunga ng pagtitiis. At ang verse 4, at inyong hayaan na malubos ng pagtitiis ang gawa nito. May ginagawa ang pagtitiis upang kayo'y maging sakdal at ganap na walang anumang kakulangan. Yun po yung layunin ng pagtitiis na tayo maging sakdal, hindi perpekto, kundi walang kapintasan at ganap. Walang anumang kakulangan. Ang sabi pa sa Roma chapter 5, verse 1 to 3, sinabi ni Pablo rito yung ating pag-aaring ganap. Niligtas tayo ng Diyos, pinatawad tayo ng Diyos, pero hindi ibig sabihin, ligtas na tayo sa pagtitiis. Ganito ang sabi, kaya't yamang tayo'y inaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya, mayroon tayong kapayapaan sa Diyos, sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. Sa pamamagitan niya'y nakalapit tayo sa biyayang ito na ang ating paninindigan at nagagalak tayo sa pag-asa ng kaluwalhatian ng Diyos. At hindi lamang gayon,
kundi nagagalak rin tayo sa ating mga kapighatian. Gagalak daw sa kapighatian sa pagkalam na ang kapighatian ay nagbubunga ng pagtitiis. So ang pagtitiis, mga kapatid, dapat nating tanggapin at ipamuhay sapagkat ito'y bahagi na ng ating buhay, bahagi ng pagkaligtas sa atin, bahagi ng pagkaaring ganap sa atin. Si Pablo ang sumulat nitong 2 Timothy, nasa bilangguan siya. Bagamat wala siyang kasalanan, bagamat unfair ang ginagawa sa kanya para sa Diyos, pero pinahintulutan ng Diyos na mangyari sa buhay niya upang ma-develop, ma-mold ang kanyang pagtitiis. Kaya tayo naman ay nakatanggap ng mabuting salita ng Diyos dahil sa bunga ng pagtitiis ni Apostol Pablo. Kaya nga, ang pagtitiis, kasama yan sa buhay natin. Huwag nating talikuran yan. Ikalawa, ang pagtitiis ay bahagi ng buhay Kristiyano. Ngayon naman, ikalawa, ang pagtitiis ay may pangakong kaluwalhatian. Ang pagtitiis, ikalawa, ay may pangakong kaluwalhatian. Ang sabi sa ating teksto, kung tayo magtitiis, maghahari naman tayong kasama niya. Yun ang napakadakilang kaluwalhatian. So hindi ito temporaryong gantimpala kapag tayo po ay namuhay sa pagtitiis alang-alang kay Kristo. Ito ay isang eternal na karangalan sa atin. Wow! Eternal na karangalan. Ang sabi nga ng Jesus Christ sa Matthew 24:13, ang sinong mang nagtitiis hanggang wakas, siya yung maliligtas. So karangalan po ang pagtitiis. Hindi ito pangsanlibutan ng kasiyahan. Kapag ikay nagkaroon ng magandang bagay sa sanlibot na siyahan ka, hindi ka na marunong magtiis kapag ikay nawalan. O di kaya konting pagtitiis, darating na. Ang pagtitiis dito ay kakambal ng buhay natin. Ito'y hindi makalaman na ginawa para sa atin. Hindi naghahangad ng makalamang ginawa. Ang paghahari, sinasabi rito, ay hindi para sa mga tumatakas sa pagtitiis. Kundi ang paghahari ay para sa mga tumatapos sa pagtitiis. So yun ang ating nakita. Una, ang pagtitiis ay bahagi ng buhay Kristiyano. Ikalawa, ang pagtitiis may pangakong kaluwalhatian. Ikatlo naman, ang pagtitiis ay pagkapit kay Kristo. Yun ang totoo. Nakakapagtitiis tayo, we persevere unto the end dahil tayo'y nakakapit kay Kristo. O sa katotohanan, tayo ang kinakapitan ni Jesucristo. Kasi sa perseverance of the saints, nakakapag-persevere tayo dahil nagpipreserve sa atin na yung Diyos. Basahin natin muli ang ating teksto. Kung tayo magtitiis, maghahari naman tayong kasama niya. Kung ating ikakaila siya, ikakaila rin niya tayo. So kailangan dito ang pagkapit, ang pananatili, ang pag-persevere kay Kristo. Sapagkat ang pagtanggi kay Kristo ay may mabigat na bunga. Tulad na lamang halimbawa, nakabitin ka sa isang bangin. At ang sabi ng tutulong sa iyo, magtiis ka, aabutin kita. Pero kung hindi ka makapagtiis, saan ka pupunta? Tiyak na mapapahamak. Kaya sabi rito, kung tayo'y magkaila sa Kanya, ikakaila din niya tayo. So hindi sapat dito ang pangalang Kristiyano lang. Hindi sapat dito ang maging miyembro lang. Hindi sapat dito ang panlabas na anyo ng Kristiyano. Mabait, magsalita, matalino. Hindi kailangan dito. Hindi sapat ang magkaroon ng relihiyon, kundi magkaroon ng pagtitiis para sa Panginoon.
Ang pagtitiis natin ay hindi para sa ating pansarili, kundi sa Panginoon, sapagkat yan ang dapat na kalwalatian na ating matanggap. Kailangan ng tapat na pagsunod kahit sa gitna ng hirap. Ngayon lang, pansinin natin ang ating kapaligiran. Maraming nananawagan na mga hindi mananampalataya, pero totoong sila po ay nasa bingit ng kahirapan, kalungkutan dahil namatayan ng isang buong pamilya. Nananawagan sa ating presidente, pero walang tengang nakinig sa kanila dahil maliliit lamang sila. Pero sa Diyos, dinig na dinig ang tinig ng mga taong tumatawag sa Kanya na handang magtiis. Ang landas natin sa mundong ito ay madilim. Napakadilim. Ngunit mayroon tayong ilawan na magbibigay gabay sa ating mga paa, na magliliwanag ng ating landas upang tayo'y makasunod kay Kristo sa kalawalatian. At yan ang salita ng Panginoon. Psalms 119 verse 105. Ang salita mo'y lampara ng aking paanan at liwanag ng aking landas. Kaya tayo ay makapagtitiis. Ngunit kapag tayo lumisa kanan sa kadiliman, tiyak malilinsad tayo. Ngunit binigyan tayo ng liwanag sa mundong ito na napakadilim. Yan ay ang salita ng Panginoon. Kaya naman, mga kapatid, nakita natin ang tatlong totoong mukha ng pagtitiis. Ano yun? Ang pagtitiis ay bahagi ng buhay Kristiyano. Ikalawa, ang pagtitiis ay may pangakong kalawalatian. Ikatlo, ang pagtitiis ay hindi pagtanggi kay Kristo, kundi pagkapit kay Kristo. Kaya sa gitna ng mga problema, huwag sumuko. Huwag tayong sumuko. Huwag tayong panghinaan ng ating pananampalataya. Isipin ninyo ito na isang kagalakan, ang sabi ni James. Isipin ninyong kagalakan na kayo dumanas ng iba't ibang kulay na pagsubok sa buhay. Sapagkat ito yung humuhubog ng ating pagtitiis. At ang pagtitiis naman, ginagawa niya ang kanyang gawain upang tayo ay maging ganap, maging kompleto, at maghaharing kasama ng ating Panginoon. Kaya nga, kung naiisip natin, kung tinutukso tayo, malakas ang tukso na tayo tumalikod sa ating pananampalataya, sa ating pananatili kay Kristo, alalahanin may bunga ng kapahamakan. Tayo rin ang mapapahamak at may gantimpala ng paghahari kasama ng Panginoon. Kaya nga sa bawat luha ng ating pagtitiis, may binhing itinatanim tayo. Hindi lamang sa ating sarili, kundi sa ating mga anak, sa ating kamag-anakan, sa mga taong nakapaligid sa atin, nakikita ang ating pagtitiis dahil kay Kristo. At ito, darating ang araw, mayroon tayong aanihin na kalawalatian mula sa Diyos. Nabasa ko isang artikulo sa YouTube, isang pastor na nag-mission sa China. Akala natin okay lang China, pero may madilim na nangyari dyan sa mga Kristyano. Isang pastor nahuli sa ilalim ng lupa, siya nagpipreach, nahuli. At siya'y kinulong, pinahirapan araw-araw, halos mamamatay siya sa gutom at mabigat pa. Yung kapwa niya bilanggo na mga Kristiyano rin, talaga namang pinagharap yung kanilang ulo at tumbong ng kanyang kasama. Saan dumudumi yung kanyang kasama? Kundi sa mukha niya. Ngunit nagawa pa rin niyang sumulat at pinalakas ang mga kamag-anak sa kanilang bansa na ang sabi niya, ang bawat sugat ko ay paalala ng pag-ibig sa akin ni Kristo. Ako'y hindi talunan, ako'y tagapagmana ng langit. Ganyan ang puso na isang tunay na tagasunod ni Kristo. Isang totoong Kristiyano, hindi nagtataglay ng pangalang Kristiyano, kundi totoong Kristiyano, handa sa pagdurusa, siya'y tiyak na maghahari. Kaya nga, sa ating pong paksa, magtiis upang maghari.
Tayo manalangin. Panginoon, nagpapasalamat kami sa iyo po mga salita. Patuloy niyo kaming pinaalalahanan. Tunay, Panginoon, nandyan na po kami sa labi po ng pagsuko dahil sa kahirapan ng buhay. Apektado kaming mananampalataya ninyo. Kami po ay sinisiraan na wala kaming pag-asa tulad lamang nila. Ngunit Panginoon, ito isang pagsubok sa amin dapat naming pagtiisan hanggang wakas. Sapagkat hindi sa aming sariling lakas kami nagtitiis, kundi dahil sa iyong biyayang humahawak sa amin na hindi nyo kami iiwan kailanman. Kaya Panginoon, simula ngayon, ipamuhay namin ang pagtitiis, anuman pong mukha ng kahirapan ang maaring dumating sa amin every morning, sapagkat nalalaman namin na kasama kayong gumagawa sa lahat ng bagay sa ikatitibay, kabubuti ng mga nagmamahal sa inyo na inyong unang minahal. Maraming salamat po. Ito aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus.